Assalatu wassalam ala asyrafis salin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Mabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa tafsir. Umabot na po tayo sa Surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman, ibig sabihin ang mahabagin. Kaya, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pambungad sa kanyang talata, ang mahabagin. Kaya dito sa tandaan nyo mga kapatid sa Islam, pasalamat talaga tayo sa ating relihiyon, lalo na sa Quran, na nagpapakilala ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya po ay mahabagin. Ang kanyang habag ay hindi lubos kayang isipin ng mga tao. Bagkus ito po ay katangian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tandaan niyo mga kapatid, basta pangalan, kasali na dyan ang katangian. Kaya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, isa sa mga pagpapakilala niya sa sarili niya na siya po ang Ar-Rahman. Kaya lubos tayong maunawaan lalo kapag babasahin natin ang kasunod ng talata. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allamal Quran. Tingnan nyo dito sa ano ito, sabi ng Allah, ang tumuro ng Quran. Yan pala ang isa sa mga pinakamagandang habag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na itinuro niya po ang banal na Quran, ang malinaw na Quran, na isa sa mga pagpapaano ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating mga kapatid. Kasi nga ito isa sa mga pinakamagandang katuruan, ang Quran, ang banal na Quran. Nagpapakita talaga ng Islam ay totoong relihiyon. Kasi itong relihiyon na natin mga kapatid, itong relihiyon na po ay isa sa mga kailangan natin bilang mga manampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kailangan nating relihiyon. At ang relihiyon, kailangan din ng aklat, kasulatan. Kasi nga doon po tayo bumabatay ng ating pananampalataya. Ibabatay natin doon ang ating pananampalataya, mga kapatid. Kaya alhamdulillah, itong relihiyon natin mga kapatid ay isa sa mga pinakamagandang itinuro sa atin. Kaya ang Ar-Rahman dito mga kapatid, ang nagturo ng Quran, ibig sabihin si Allah Subhanahu wa Ta'ala totoo. Kasi nga merong Quran. Habag yan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. Na tinuruan po tayo ng banal na Quran. Allahu Akbar. Kaya dito mga kapatid sa Islam, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala siya po puno ng kaalaman. Puno talaga siya ng kaalaman. Tapos ang Quran, kung mabasahin mo, napaka ganda. Puno ng karunungan mga kapatid. Kaya isa sa mga kasunod dito mga kapatid, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, khalaqal insan. Sabi niya, ang lumikha ng sangkatauhan. Kaya kung isip-isipin mo mga kapatid, ang tao hindi pala nilikha na pinabayaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinuruan talaga ng banal na Quran hanggang sa huling sangkatauhan. Ito ang Quran Islam. Tinuruan tayo ng relihiyon mga kapatid. Allahu Akbar. Kaya dito sa isa sa mga pakita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang isa sa mga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran, tapos tinuruan nilikhaing tao, allamahul bayan. Sabi dito, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, isa sa mga ang Allah Subhanahu wa Ta'ala mga kapatid ay lubos na manlilikha. Ginilikha niyang tao na mayroong gabay, mayroong patnubay. Tinuruan pa ng pagpapahayag. Allahu Akbar. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil sa kanyang pagpapahayag mga kapatid, natutunan natin paano tayo mga tuwiran. Kasi ang tamang relihiyon, wala talagang
tinatawag na manlamat. O ibig sabihin, wala kang makikitang mga kontradiksyon, o kaya pintasan, o ano pa dyan, mga nakakasira ng tamang reliyon. Kaya tinuruan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng bayan. O ibig sabihin ng bayan ay pagpapahayag. Allahu Akbar. Kaya lalong lumalakas ang ating pananampalataya, mga kapatid. Dahil dito, isa sa mga ng Allah subhanahu wa ta'ala po ito, mga kapatid. Isa sa mga pinakamagandang reliyon po ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang religion ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang religion ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito isa sa mga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tignan nyo sa mga bayan niya sa pagpapaliwanag na napakatibay talaga. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Asyamsu wal kamaru bihusban. Sabi niya, at ang araw at buwan ay nakakalkula. Allah, tingnan, nakakalkula. Ibig sabihin, nakakalculate. Kaya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah subhanahu wa ta'ala nagbibigay ng mga pangungusap kung saan hindi pa yun lubos na unawaan ng mga nauna. Ngayon, sa panahon natin, na-gets natin yan, mga kapatid. Nakakalculate, mga kapatid, ang galaw ng araw at buwan. Tingnan nyo, kapag may eclipse, subhanallah, nalalaman ng tao kailan magkaroon ng eclipse. O kaya isang pula lang sa kalendaryo, titignan yung kalendaryo. Nakikita natin sa kalendaryo, mayroong mga high tide, low tide. Kasi nga, nakakalkulado na lahat, mga kapatid. Kaya sino to nagsabi kay Prophet Muhammad Sallam? Sa time niya, walang mga engineer, walang satellite, walang eroplano, walang mga weather broadcast. Sino nagturo sa kanya ng kalkulado masyado ang galaw ng araw at buwan? Siyempre, ang tagapaglikha. Kaya ang bayan na tinuro ang pagpapahayag dito ng Allah subhanahu wa ta'ala ay totoong-totoo talaga na nakasaad sa banal na Quran. Wala talagang nakakaalam to sa time nila. Mahirap to. Ang sinabi, napaka-pangkalahatan lang. Ngayon, subhanallah, detalyado masyado ang itinuro sa atin. Kaya, alhamdulillah, mga kapatid, na tinuruan po tayo sa mga ganito. Tingnan nyo, sa word na lang to, lalakas talaga yung pananampalataya. Kasi galaw ng araw at buwan, mga kapatid, ay nakakalkula. Tapos ano pa? Wan najmu wasajaru yasjudan. Sabi ng Allah, at ang bituin at ang araw ay nagpapatira pa. Ito, isa sa mga tinatawag nating ilmul ghaib. Ang kanina, hindi yun ilmul ghaib. Kasi sa time nila, ilmul ghaib yun. Pero sa panahon natin, natuklasan yan eh. Ang araw at ang buwan na nakakalkula, ang bituin at ang mga puno ay nagpapatira pa, hindi natin yan nakikita. Bagkus balita lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binalita lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa Islam, isa sa mga kagandahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kagandahan ng pananampalataya, mga kapatid, na isinabi, inutusan tayo binalitaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagpapatira pa, mga kapatid sa Islam, hindi lang pala tayo nagpapatira pa. Bagkus lahat ng mga nilikha, lalo na itong bituin, sa dami-dami ng bituin sa kalangitan, nagpapatira pa. Ibig sabihin, sa dami ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang pagsamba sa totoo lang, hindi yan ng Allah subhanahu wa ta'ala ginawa sa ating para sa para mabuhay si Allah, hindi niya kailangan yun kasi mayaman si Allah. Hindi niya kailangan tayo sa totoo lang eh. Bagkus isang pabor lamang yun ang pagpapatira pa. Para mapalapit tayo kay ilang lubos kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi tingnan niyo, bituin, ang dami ng bituin. Ang mga punong kahoy, napakarami rin. Subhanallah. Kaya pagpapatira pa kayo sa araw paghuhukom,
ang mga tao hindi nagpatira pa kay Allah subhanahu wa ta'ala ay magsisisi talaga. Lalo na ang mga mapagkunwari. Ang mga mapagkunwari, gusto nila magpatira pa. Ngunit ginawang isang buto ang kanilang 7 buto sa likod. So, ang kanilang backbone, ginawa na lang isang buto. Ibig sabihin, hindi nila kayang magpatira pa. Kaya dito pala sa mundo, mga kapatid, gayahin natin ang mga aliping nagpapakabanal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya katulad dito sa ang bituin at ang punong kahoy ay nagpapatira pa. Kaya sabi dito kadugtong dito sinabi ng Allah, was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang kalangitan ay inangat niya ito at naglagay ng timbangan. Kaya dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang langit ay inangat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, nagkaroon ng tinatawag na theory. Kasi nag-iisip sila Ngayon, natuklasan nila na ang langit at ang lupa magkasanib dati at nagkaroon lang ng paghihiwalay. Dahil sa tinatawag na nuclear, meron siya tinatawag na reaction ng nuclear. Yung mga scientific term to ginagamit nila. Na meron siyang ugdayan. Kaya ngayon sa panahon natin, natuklasan na ito, mga kapatid. Kaya dito, sa sinabi ng Allah, inangat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang langit. Kasi nga, sabi ko sa inyo, magkasanib dati ang langit at ang lupa. Tapos pag angat ng Allah subhanahu wa ta'ala, nilagyan niya po ng timbangan. Anong timbangan po yun? Kaya sabi niya, Allah tatagaw fil mizan, at wag na wag yung dadayain ang nasa timbangan. Alam naman natin mga spaceship, mga kapatid, pupunta sa langit yan, kung hindi nila nakakalkulado lahat ng mga kanilang galaw, ay talagang sasabog sila doon. Sasabog, tingnan nyo, sa langit nilagyan ng timbangan doon, hindi ka pwede lumampas doon. Kaya ang lipad ng mga spaceship, paslanting, hindi sila pa-straight, kasi kung pa-straight sila, ay talagang sasabog sila. At meron sila tinatawag na talaga na lokasyon para lang dyan, para makalabas sila sa langit. Kaya alhamdulillah, kaya ang paglagay ng Allah subhanahu wa ta'ala ng timbangan doon, hindi natin nakita to anong timbangan to. Basta meron siyang nilagay. Tapos, dito sa lupa na naman, meron din tayong timbangan dito, ginagamit natin. Kaya utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa timbangan, wag na wag nating dadayain. Allah tatagaw fil mizan, wag nating dayain kapag tayo ay nagdinegosyo. Wag na wag nating dayain ang mga timbangan. Kasi nga ginawa na ito ng mga dati. Kaya pinarusahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siyempre naman, ikaw mamili. Di ba? Hinahanap mo talaga na maayos ang timbangan. Gusto mo maganda ang pagkalagay at maayos ang timbangan. Ganun tayo, di ba? Bakit ikaw nagiging negosyante ka na tapos kukulangan mo pa? Tingnan nyo sa mga bigas. Subhanallah. Meron silang pantusok, tapos kung ilalabas, parang walang nangyari sa sako. Ganun ang pangdaraya. Malulupit talaga, nang dadaya talaga sa timbangan. Natimbang na ng 50 kilos, meron silang tutusukin, labas ang bigas, subhanallah, kukulang na. Kahit kakaunti lang ang kinulangan mo dyan, mga kapatid, malaking kasalanan na yun kasi nga pinagbawal ng Allah ang mangdaya sa timbangan. O kaya ang iba, ang plato, mabigat, ilalagay sa timbangan, subhanallah, malaking ano na yun. Tingnan nyo, bawat guhit doon, nakulangan. Kikita ka nga, pero galing naman sa ipinagbabawal, galing naman sa puot. Kasi nga kapag malaman niya ng bumili, talagang susumpain ka nun. At alam naman natin, kapag isinumpa ka ng inapi mo, ay talagang pupunta talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala na walang harang. Kaya pinagbawal talaga ng Allah ang mangdaya sa timbangan. Tapos sabi niya ng Allah, wa aqimu wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Sabi niya, at panatiliin ninyo ang timbangan
ng may katarungan at huwag ninyong babawasan ang timbangan. Allahu Akbar. Tingnan nyo, ganon kaganda. Pag ano ng Allah subhanahu wa ta'ala sa timbangan. Kaya kung ikaw, Muslim na negosyante, huwag mong isipin ang kita, mga kapatid. Isipin mo kung paano mo masamba si Allah subhanahu wa ta'ala ng maayos sa pagninegosyo. Talagang darating talagang biyaya ng Allah. Kasi magkakaroon ka ng tiwala. Mga ano mo, parakyano, lalapit sa iyo, bibili sa iyo. Kasi may tiwala sa iyo. Aanin mo, mangdaya ka, tapos mahuli ka naman. Tapos siyempre susumpain ka pa, hindi nabibili. Baka magla-live pa yan, tapos sasabihin, negosyante na yan, manluloko yan, subhanallah. Kalaking, malaking paninira yun sa ano mo, pangalan mo. Parang nawalan ka ng dangal. Ganun bang gusto mong mangyari? Kasi nanggugulang ka sa mga mambibili. Kaya, auzubillah, kaya tama talaga sinabi ng Allah, panatilihin ninyo ang panimbang ng may katarungan at huwag ninyong babawasan ang timbangan. Allah. Kaya huwag natin dayain kung ano pa in short term, mga kapatid. Kaya ang Suratul Rahman, yun, isa sa mga nagpapaalala sa atin na ang timbangan na yan, ayusin natin. Kasi inayos siya nga ang langit Dito pa kayo sa lupa. Na dapat maging responsable ka sa paninda mo. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wal arda wada'aha lil anam. Sabi niya, at ang kalupaan ay kanyang inilagay ito para sa nilalang. Allahu Akbar. Kaya ang lupa na ito, mga kapatid, feel safe ka dito. Kasi nga, ginawa to ng Allah para sa iyo, para sa mga anam, ibig sabihin mga nilikha. Ang mundo na ito para sa atin, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos sabi niya, fiha faqihatu wa nakhludatul akmam. Sabi niya, meron doong mga prutas at mga datilis na mayroong lagayan ng pulin. Allahu Akbar. Kaya pinapaalalahanan ulit tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyaya na ipinagkaloob niya sa mga tao at mga ibang nilalang. Kaya dito sa lupa, isipin nyo, para to sa lahat, mga kapatid, sa mga hayop o sa mga wag mo lang angkinin. Kaya tingnan nyo sa panahon natin, halos inangkin na ng mga tao. Kaya nagkakaroon ng hindi balanse ang mundo. Kaya dapat balanse kasi yan Kaya marami nag-iisip, tingnan nyo mga scientists, pinipreserve nilang mga ibon, pinipreserve nilang ibang mga endangered species, kasi para nga to sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun, isa sa mga ano natin yan, mga kapatid. Tapos nilagyan niya mga prutas, Allahu Akbar. Makakain tayo ng prutas, paiba-iba ang lasa, ang kulay, amoy, Allahu Akbar. Ganun ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao, mga kapatid. Lalo na sa paraiso, mag-iiba ang lasa, amoy, kulay ng mga prutas doon. Kaya yun ang mga pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala dito pala sa mundo para ipakita sa atin kung gaano kahabagin si Allah subhanahu wa ta'ala para sa nilalang. Tapos sabi niya, wal habbudul asfi war rayhan. Sabi niya, at mayroong mga butil doon na mayroong mga balat at mga bangong halaman. Kaya may mga butil kasi, may mga balat, mga kapatid, tulad na ng bigas. May mga butil niya, mayroon siyang balat talaga upa. Kaya yun, isa sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala po yan. At maraming mga butil kung saan maraming may mga balat. Tapos mga bangong halaman. Allahu Akbar. Kaya mayroong mga paninda ng mga halaman talaga na mababango talaga ang ibang halaman. Kaya yung mga regalo yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala sa regalo niya sa mga kaloob niya po, mga kapatid, ito ang pinakamaganda sa Suratul Rahman. Pinaulit-ulit talaga ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, "Fabi ay ala'i rabbikuma tukadziban." Paulit-ulit to, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya't
alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon na pinabubulaanan ninyong dalawa. O mga engkanto, tao ito, tinutukoy niyo tao at engkanto. Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon na pinabubulaanan ninyong dalawa. Subhanallah, nagpapatanong si Allah subhanahu wa ta'ala, bakit tayo nagsisinungaling? Kaloob ng Allah, tapos iba ang pinapasalamatan mo. Kaloob ng Allah, iba ang iyong dinadakila. Subhanallah. Tapos magbibigay ka pa ng paratang na ang Diyos merong anak. Ang Diyos pinanganak. Mga puro paratang, mga kapatid. Kaya kung meron ka talagang takot sa Diyos, kung meron ka talagang paniniwala, ang tanong ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay dapat masagot mo ito. Ang sagot mo, hindi po ako nagpabubulaan sa iyo, Diyos ko. Hindi tayo nagsisinungaling sa Diyos. Kung ano ang sinabi, yun lang ang ating sasabihin. Kaya sa dami ng binanggit-banggit ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, pabi ay ala rabbikuma tukadziban. Dapat manong mo ito, kaya mo sagutin to. Nasagot mo, ya Allah, hindi ako nagpapabulaan sa mga kaloob mo sa akin. Tapos sabi ng inulit na naman ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pagpapaalala, mga kapatid. Kasi ganoon ang estilo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag nagbibigay siya ng mga paalala, tinatanong kanya itong nagpapaganda sa pagpapahayag ng Quran, lalo na sa Suratul Rahman dito. Sabi niya, khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Fabi ayhi ala rabbikuma tukadziban. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nilikha ang sangkatauhan mula sa tumutunog na luwad, kagaya ng palayok. At nilikha ang engkanto sa lumagalablab na apoy. Kaya't alin sa kaloob ng iyong Panginoon na pinabubulaanan ninyong dalawa. Dito isa sa mga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Dito, nalaman natin, mga kapatid, ang tao meron pala siyang yugto-yugto. At isa sa mga yugto ng tao, nilikha siya sa tumutunog na luwad na kagaya ng isang palayok. Ang palayok, kapag mo yan, hinampas mo yan o pinalo mo, tumutunog. Ganon na ganon pagkalikha ng tao, mga kapatid. Isa sa mga yugto na pagkalikha ng tao. Alam naman natin, minsan nabanggit doon mula sa tubig, sa likido, mula sa lupa. Yun, mga yugto-yugto kasi yan. Walang contradiction dyan. Payugto-yugto. Tapos, sinabi ng Allah, at nilikha ang mga engkanto mula sa lumagalablab na apoy. Tandaan nyo, mga kapatid, kasi maraming nagkakamali po dito. Sabi nila, ang engkanto mula sa usok, hindi po galing talaga yan sa lumagalablab na apoy. Ibig sabihin sa pinakapunto talaga ng apoy. Diyon nilikha ang mga engkanto. Engkanto yun tinatawag nating mga jinn. O pwede tawagin dyan. Ang jinn, mga kapatid, isa sa mga nilikha rin to ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagkaiba na naman sa mga tao. Hindi natin alam to kasi hindi natin nakita. Binanggit lang po ng Allah subhanahu wa ta'ala. May mga engkanto. Kaya kapag may engkanto, mga kapatid, huwag kayong matakot. Kasi nga, mga nilikha rin yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil doon, nagtanong na naman ulit si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya alin sa mga kaloob ng iyong Panginoon na pinabubulaanan ninyong dalawa? Allahu Akbar. Sa tanong ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, mga kapatid, ay napakatindi talaga. Nilikha nga kayo. Nilikha kayo sa mga ganun. Tapos kayo, nagmamalaki na kayo. Nagmamataas na po kayo. Akala nyo kayo ang humahawak ng inyong tadhana. Akala ninyo kayo ang lumilikha. Auzubillah. Kaya mga kaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala dapat nating pagpasalamatan. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, Rabbul masyriqaini wa Rabbul magribain, fabi ayhi ala rabbikuma tukadziban. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Panginoon ng dalawang sikatan ng araw at Panginoon ng dalawang lubugan.
Kaya't alin sa kaloob ng inyong Panginoon na pinabubulaanan ninyong dalawa. Kaya sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, dito sa sinabi ng Allah, ang tafsir, tingnan nyo sa tafsir, dalawang sikatan. Sabi nila, kasi nga ang pagsikat ng araw, paiba-iba. Ano naman yan? Tanggap naman yan sa science. Pero sa panahon natin, mga kapatid, subhanallah, ito, sa panahon natin, nakita talaga ng mga scientists na merong isang planeta na merong 2 buwan. Merong 2 araw, o ano pa, maraming araw. Basta meron silang nakita 2 araw, mga kapatid. Tapos, lumulubog, 2 bisis lumulubog sa isang planeta. At sumisikat din ng 2 bisis sa isang planeta. Subhanallah, tignan nyo. Ang accurate masyado ang pagkapanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa 2 sikatan na ito, sa 2 lubugan. Allahu Akbar. Tayo, mga kapatid, dito sa mundo, isa lang nakita natin, isang sikatan. Isang lubugan ng araw. Kaya, yun, isa sa mga, mga kapatid, tapos, kaya, bakit pa tayo magsisinungaling sa mga kaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinakita na sa atin ng Allah? Umabot na tayo sa technology. Umabot na po tayo sa kaalaman na hindi naabutan ng mga nauna. Kaya, yan isa sa mga ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaloob po yan. Tapos isa binanggit din ng Allah subhanahu wa ta'ala, kadugtong dito, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakul la yabghiyan bi ayhi ala rabbikuma tukadziban. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinagsanib ang 2 dagat na magkakasalubong. Sa pagitan nilang 2 ay merong harang na hindi maglalampasan ang 2 ito. Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon na pinabubulaanan ninyong 2. Allahu Akbar. Kaya dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, napakaganda talaga pagkaano ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga ngayon din natuklasan, mayroong video talaga. Tapos mayroong speedboat o dyan, tinatawag nila doon. Basta barko. Na talaga niya, nakita talaga nila ang 2 dagat na mayroong barrier, mayroong harang na hindi sila maglalampasan sa bawat isa. Allahu Akbar. Kaya kung makita mo yung video na yun, lalakas talaga ang iyong pananampalataya. Natotoo talaga ang Quran. Natotoo talaga ang nagsabi sa Quran. Natotoo talaga nagpapatotoo sa Quran. Allahu Akbar. 2 dagat. Sa atin yan, isang dagat lang yan eh. Bagkos kung sa lang, kung wala tayong mga technology. Sabi, paano yun? 2 dagat, tapos hindi maglalampasan. Kaya ngayon lang natuklasan kasi sa pressure, sa asin, at pa mga bagay dyan na nagbibigay sila ng harang doon. Kaya mga kapatid Islam, ito pinapasalamatan natin sa banal na Quran, mga kapatid. Kaya nagtatanong ulit si Allah subhanahu wa ta'ala, tabi ayhi ala rabbikuma tukadziban. Kaya sa alin sa mga kaloob ng iyong Panginoon na pinabubulaanan ninyong 2. Allahu Akbar. Kaya inshallah, mga kapatid, sana nagkaroon tayo ng tamang pananampalataya para kaya natin itong sagutin si Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, hindi namin pinabulaanan ng talata na yan. Mga tanda na yan. Tapos, inshallah, pagbilang panghuli dito, sinabi ng Allah, yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lumalabas mula rito ang mga perlas at kural. Lumalabas mula sa 2 ito ang mga perlas at corals. Tama naman talaga corals, ang mga palamuti yan, mga perlas. Doon siya lumalabas sa 2. Kasi nga iba nga ang perlas sa ibang dagat. Tandaan nyo, mga kapatid, kung mahilig kayo sa perlas, iba ang lumalabas sa ibang dako ng dagat. Iba rin ang corals. Kasi nga may mga pressure kasi doon. Iba rin ang asin. O ano pa dyan mga nakaka-apekto sa mga coral at sa pearl. Kaya ganun ang mga linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Kaya nagtatanong ulit si Allah subhanahu wa ta'ala, kaya't sa alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon na pinabubulaanan ninyong dalawa. Kaya inshallah sana hindi tayo kasali dyan. Sana magkaroon tayo ng tamang pananampalataya para mga mu'min kami. Hindi kami kasali dyan. Kami kinikilala talaga namin ang aming Diyos. Hindi kilala mo ang Diyos mo, pero iba naman sinasamba mo, kasali ka dun. Pinabubulaanan mo ang mga pinapakita sa iyo ng Panginoon. Inshallah, sana meron kayong napulutang aral mga kapatid. Tapusin na lang natin sa sunod. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.